Ang kanta natin na pagganda, ay punong-puno ng pangako yung awitin. So ang pamagat ng ating pong pag-aaralan sa gabi po ito ay pangako ng Diyos. Ang teksto po natin ay matatagpuan in John chapter 14, verse 1 to 3. Juan kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. So, ito po yung nasasaad sa banal na kasulatan. Huwag mabagabag ang sinuman ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon, makapiling ko kung saan ako naroon. Ang lahat po ay manalangin sandit sa purihin ka, Ama, sa iyong salita na amin pong pagpulay-pulayan sa mga oras na ito. Hayaan mo, Ama, na ikaw ang patuloy na magpaliwanag, ikaw ang patuloy na magbigay ng karunungan, kaalaman sa buhay ng bawat isa. Buksan mo agad ang aming pong kaisipan mo sila maintindihan namin ang iyong pong mga salita. Salamat po, Ama, purihin ka sa pangalan ng Jesus. And verse 1, in-encourage po ng ating Panginoon na huwag kayong mapagabag. Ang kausap po niya dito ay ang kanya pong mga alagad, yung 12 disciples. At kasi itong chapter 14 po, isang uri po ng pamamaalam ng ating Panginoon na kung saan malapit na po siya hulihin upang pahirapan at patayin. Ang kanya pong sinasabi na kahit wala na siya, no, ay hindi dapat mapagabag ang kanyang mga alagad. Amen. Pero mayroon siyang ibibigay na panibago. At mamaya pag-aaralan natin kung sino yung kanyang ibibigay na iiwan sa kanyang mga disipulo na siyang magiging gabay habang wala po ang kanyang katawan dito sa lupa. Amen? Amen. Okay? Yung pangako ng Diyos, ang unang point po niya ay pangakong tirahan. No? Promise of place. Yung pangakong tirahan natin. Ang ibig sabihin, aalis siya dito sa lupa, hindi niya makapiling ang kanyang mga alagad, mauuna siya sa kanyang kaharian at ipaghanda ng matitirhan ang kanyang mga alagad. At sa ating pong kasalukuyan, tayo po yung mga mananampalataya. Tayo po yung mga followers of Christ na kasama ipaghanda ng ating Panginoon sa kanya pong kaharian. So tandaan natin na ang kanya pong paglisan ay hindi po dapat maging kalungkutan sa kanya pong mga alagad pagkus ito'y maging kagalakan. Amen. Dahil mayroong nauunang Panginoon sa kanyang kaharian na naghahanda ng ating pong matitirhan pagdating ng tamang panahon. Amen. So ito yung sinasabi ni Tomas. Si Tomas po kasi mapag-alinlangan po kasi si Tomas na saan po kayo pupunta, Panginoon? Sabi niya, hindi namin alam ang pupuntahan mo. No? Kaya sabi ni Jesus Christ in John chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan niya. Amen. So sinabi ni Jesus Christ na walang ibang daan. No? Marami pong mga nagsasabi na kahit saan ka dadaan, ang mahalaga na ka sa langit. Hindi po. Kahit saan ka dadaan, kung hindi mo kasama o hindi ka dadaan kay Kristo, hindi ka makarating sa langit. Amen. Kasi yun po yung sinabi niya. Maging si Felipe po ay nag-aalinlangan, hindi pa namin nakikita yung Ama. Ang sabi ni Felipe, no? Sa verse 7, makikita natin na si Felipe nagtanong din. Sabi ni Jesus Christ, nakita mo ng Ama sa katauhan ni Jesus Christ. So kung pupunta si Jesus Christ sa kanyang Ama o sa kanyang kaharian, no, ipaghanda po tayo ng matitirhan. Napakagandang pangako po yun.
na mauuna siya upang ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga alagad ng Diyos ay makakarating sa kanyang kaharian. Ang nais lang po ng ating Panginoon Kristo na huwag tayong mabagabag. Kasi dito po sa mundo, hindi po tayo simple sa mga kabiguan. No, mayroong mga kasakit, mayroong mga pagtitiis, pero hindi dapat titingnan yung mga ganong bagay dahil alam natin na pagkasama natin ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Amen. So yung pangako po niya na ipaghanda tayo ng matitirhan. Pangalawa, siguro po natin yung pangalawa, yung pangakong babalik. Wow, pupunin na tayo. No? Pangakong babalik. Yung pangako ng Panginoon. Una, yung pangakong matitirhan at naipaghanda na tayo ng kanyang matitirhan, siya po ay babalik upang kukunin tayo at dalhin sa kanya pong kaharian. At ang sabi niya kung saan siya naroon din po tayo. So pangakong babalik, ito po yung medyo crucial kasi kapag nainip ka sa kanyang muling pagbabalik, baka maghiwalay kay Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya lagi po natin ingatan ang ating pong relasyon sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoon na pangako niyang babalik at kukunin tayo at dadalhin sa kanya pong kaharian. No? Pangako po niya yun. Kaya huwag tayong mainip katulad ng sinabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 7 o 6 na ang sabi doon, matagal na, no? Nangako ang Panginoon na siya ibabalik. Nagdandamatay na ngayon mga kapwa-puhan eh. Pero hindi po siya bumabalik. Pero huwag po tayong ganun ang pananaw. Dahil alam natin na kapag ang Diyos ang nangako, babalik siya sa tamang panahon at kasama ka sa kanya. Amen? So ito po yung nais iparating ng ating Panginoon na yung unang pangako ipaghanda ka ng matitirhan. Pangalawang pangako ay babalik siya upang kunin ang lahat ng mga mananampalataya. No? Kaya ang gusto ng Panginoon na kahit wala siya, physically, pero yung pangako niya, tutuparin niya. Babalik siya. At nang tanong kung kailan, wala pong nakakaalam. Si Lord lang talaga ang nakakaalam kung kailan siya babalik. Ngayon, binibigyan lang tayo ng pagkakataon na hantay natin siya. Na habang tayo ay naghahantay, hindi madungisan ang ating pananampalataya ng anumang bahin ng kasalanan dito sa mundo. Kasi sayang yung kanyang pagbabalik na wala siyang madala sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Pero sabi niya, huwag kayong malungkot, huwag kayong mabagabag. No? Kasi yung paglisan niya, mayroon siyang ibibigay. Panibagong pangako. No? Sa kanyang pag-alis, mayroon siyang isang ibibigay sa atin na magiging gabay natin. No? Sino yun? Pangako ang Holy Spirit. Yung Holy Spirit, bababasa natin in verse 26 ng chapter 14. Sa John chapter 14 verse 26. Dahil sabi dyan, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Okay, kita natin yung pangako Holy Spirit, dumating na. Nasa atin. At ang Holy Spirit, ito ang siyang magpapaalala sa lahat ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ano bang ginawa ni Kristo sa buhay natin? Siya ay nagsakripisyo ng buhay. Siya ang titiis, siya yung napahirapan, siya ay napatay sa cross upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, ito po yung pangako niya. No, pangatlong promise niya yung Holy Spirit. Ano po ang part ng Holy Spirit sa atin? Siya po yung guider po natin. Siya po yung teacher. No? At saka siya ay supporter. No? Pero po yung tatlo na yan, mabigat po yun. Na kahit ikaw ay nag-iisa, iisipin mo mayroon kang kasama. Kasi nandun yung Holy Spirit na magpapaalala na sa gitna ng kabiguan mo, sa gitna ng masakit na pinagdadaanan mo, nandun yung Holy Spirit na magpo-focus sa inyo. Wala pa yan sa ginawa ni Kristo sa buhay mo. Amen? Kapag nakaranas ka ng medyo masakit na pinagdadaanan, sasabihin ng Holy Spirit, ang Panginoon na nagsakripisyo ng buhay para sa iyo. Hindi siya sumuko. Dapat ikaw mananampalataya sa Kanya, hindi ka rin susuko. Amen. Amen? Kasi nagtagumpay si Kristo sa buhay natin.
Kaya itong pangako niya in chapter 14, verse 1 to 3, nagsabi niya, huwag kayong mabagabag. Totoo po, na dito po sa mundo ay marami pong pag-ake. Maraming mga kabiguan, marami din pong mga pagdadaanan natin na sa natin hindi po maganda. Pero pag nakita natin yung pangako niya na ipaghanda ko kayo ng matitirahan, parang ang sarap ang sarap pakinggan na aalis ako dito sa lupa na ang bahay ko tagpi-tagpi, pero pupunta ako sa langit, maganda bahay ko. Amen? Pero yung bahay mo dito na hindi naman kagandahan, pero pagdating mo sa langit, may sarili kang bahay. Hindi gawa ng tao. Amen? Hindi gawa ng tao. Gawa ng Panginoon. At ang pangako niyang muling babalik, isasama tayo sa kanyang kinaroroonan. Ang sabi doon na kung saan siya naroon, naroon din po tayo. Amen? Kung ang pangako niya dito sa lupa na iiwan niya ang Holy Spirit para maging gabay natin, pagdating sa kabilang buhay, kasama natin lagi ang ating Panginoon. Hallelujah. Sinong naamis doon? Parang gusto na natin maglipat sa langit, no? Kasi kung minsan ang hirap ng sitwasyon dito sa mundo, ang problema, ang daming mga alalahanin, bayaran ng tubig, bayaran ng tubig, minsan ikinakapos tayo sa mga budget natin, na yan ang nagbibigay ng kabagabagan sa ating puso. Nag-aalala tayo lagi. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi niya, hindi ka iiwan. Amen? Hindi ka pababayaan. Yun ang pangako po niya. Kaya habang wala siya dito, yung Holy Spirit na siya maging comforter natin. Yung comforter natin na hindi lang siya comforter, kundi fixer. Siya yung magtuturo kung ano ang ginagawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Na si Jesus Christ ay hindi dapat palitan ng mga bagay-bagay na naging hadlang sa paglapit sa Kanya. Kundi si Jesus Christ ang dapat tingnan tulad ng Hebrew chapter 12 verse 2 na sabi doon, ito natin ang ating paningin kay Kristo. No? Kahit anumang sitwasyon, anumang mga nangyayari sa ating buhay, kailangan nating laging tingnan si Jesus Christ. Dahil ang Panginoon po, grabe po yung ginawa niya sa ating talagang buhay. No? Yung hirap na kanyang ginawa, wala pa ang hirap na ating nararanasan. Kaya yung pangako niya, paghanda ka ng matitirhan, pangakong babalik, at pangako yung Holy Spirit. Napakaganda. Amen? Kaya sa gabi kong ito, bago tayo siguro matulog mamaya, maamis tayo doon. Kailan kaya kayo babalik at kukunin ako? Amen? Parang ang gusto natin, lilipat na tayo sa kanyang kaharian. No? Kasi yung sitwasyon talaga dito sa mundo, grabe. Magulo na ang ating bansa. Kanina lang yata, ginira na ng Taiwan pa ang China. May mga balitang lumabas na gano'n. Sabi ko, parang palapit sa Pilipinas. Isang hakbang na lang nasa Pilipinas na. Eh kung may maligaw na missile dito sa Pilipinas, hallelujah. Hindi naman kayo tulutan ng Panginoon yan. Amen. So, sa gabi kong ito po yung message ni Lord na maiksi lang, pero puno po ito ng pangako. Kasi pag si Lord talagang nangako, totoo pa rin niya. Hindi katulad ng politiko, hindi katulad ng tao na minsan ang pangako napapako. Pero si Lord pag nangako, ipaghanda ka ng matitirahan, babalik siya na kukunin ka niya, at habang wala pa siya, mayroong Holy Spirit na mag-comfort siya. Amen? So, purihin po ako noon. God bless po sa ating lahat.